ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay hango sa mga tunay na pangyayari. Naganap ito, mahigit 2 dekada na rin ang nakalipas. Tungkol ito sa naging karanasan naming magkakaibigan. Isa kasi sa mga kaibigan ko ay naimbitahan o nayaya po sa isang handaan. Di po ako sigurado kung ano yung okasyon o ipinagdiriwang kung bakit may handaan ng mga panahon yon. Sa madaling salita ay sumama po kami. Bali 7 kaming lahat noon, 3 babae at 4 na lalaki. Mula sa baryo namin ay malayo po yung lugar na aming pinuntahan. 2 baryo pa ang aming dinaanan bago namin narating iyon. At nasa kabundukan rin po yung bahay na aming pinuntahan. Nang dumating kami doon ay marami ng mga tao. Nagkakasiyahan na sila habang yung iba naman ay kumakain pa. May lumapit sa amin na isang lalaki at kinausap yung kaibigan namin na siya po nagyaya sa amin. At maya-maya pa ay ipinakilala na rin niya kami doon sa lalaki. Maayos naman at normal lang ang lahat. Wala naman akong napansin na kakaiba, kung kaya kampante kami. Sinamahan kami ng lalaki sa may mahabang mesa na yari sa kawayan na natatabunan ng mga dahon ng saging. Naroon yung iba't ibang putahe at mga pagkain. Di nagtagal ay may lumapit sa aming isang babae at binigyan kaming lahat ng tag-iisang plato at kutsara. At dahil sa layo ng aming nilakad ay talaga namang gutom na kami. Kaya nagsimula na kagad kaming kumain. Bali 2 mahabang mesa ang naroon. Sa kinakainan namin ay kami lang magkakaibigan ang kumakain, habang yung iba naman ay nasa kabila. Habang kumakain kami ay hindi maiwasang hindi magkatinginan kami at yung mga nasa kabilang mesa, na makailang beses kong nakita na nagbubulungan sila at malakas ang kutob ko na kami ang kanilang pinag-uusapan. Hindi ko lang alam kung napansin din iyon ng mga kaibigan ko, pero nakita ko talaga yon. Ngunit dahil tayo lang kami doon, kung kaya hindi ko na lang pinansin. Hanggang sa nauna silang makatapos. Pagtayo nila ay akin silang palihim na sinundan ng tingin. At nakita kong pumunta sila sa may gilid ng bahay at doon ipinagpatuloy yung kanilang ginagawang pag-uusap. Na paminsan-minsan tumitingin pa rin sila sa amin habang mayroon silang sinasabi sa isa't isa. Dahil doon, kaya hindi na ako naging komportable. Nailang ako at naging mapagmatyag. Naisip ko kasi na baka kinukursunada na nila kami, lalo na yung 3 naming kaibigan na mga babae, dahil may itsura talaga ang mga ito. Kaya simula noon ay nakiramdam na talaga ako. Nang malapit na kaming matapos ay lumapit uli sa amin yung lalaki at sinabihan kami na magpunta sa may isang mesa pagkatapos namin kumain. Tumango naman kami at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Kaya nang makatapos na rin kami ay nagpunta nga kaming lahat dun sa mesa na itinuro sa amin ng lalaki. Nang nakaupo na kami sa palibot ng mesa ay dumating yung lalaki na may dala ng pitsil at mga baso. Maya-maya ay isinunod na rin nito yung isang 4 kanto at isang sachet ng juice. Sinabihan niya kami na kami na raw ang bahala at iniwan na niya kami. Nang umiinom na kami ay napansin naming biglang tumigil yung mga tao
sa kanilang mga ginagawa at nagsitabi. Gumawa sila ng isang malaking bilog. Maya-maya ay may mga lalaking pumunta sa may gitna at nilatagan ng mga bagay yung lupa. At nakita namin na para silang may mga inuusal. Hanggang sa may lumapit na mga kababaihan mula sa nakapalibot na mga tao. At isa-isa silang naglakad na nakayapak doon sa mga baga. Paulit-ulit nila yung ginawa. At hindi namin sila nakitang nasaktan o inindaman lamang yung init na nagmumula doon sa baga. Pagkatapos noon, ay mga lalaki naman ang lumakad sa ibabaw ng baga. Maya-maya, kinuha nila at inalis yung mga baga. Pero 2 sako naman ang ipinalit nila doon. At pinagtulungan nilang durugin yung mga bote na nasa loob noon. Nang mabasag at madurog na nila yung mga bubog, ay ibinuhos na nila yon sa lupa. Isa-isa silang lumakad doon, mapababae man o lalaki. Mayroon ding mga bata. Ang iba pa nga sa kanila ay nagawa pang humiga doon sa mga bubog. At dinaganan sila ng mga mabibigat na bagay. Yung iba naman, habang nakahiga sa mga nasabing bubog, ay tinatapakan ng kanilang mga kasama upang madiin pa ang kanilang mga katawan doon sa bubog. At hindi man lang sila nasugatan. Namula lang yung kanilang mga talampakan at likod. Nagulat talaga kami dahil hindi namin inaasahan na makakita ng ganon ng pagkakataon na yon. Maya-maya pa ay may mga lalaki nagpunta sa gitna at pare-pareho silang may hawak ng mga itak. Hiniwa nila ang kanilang mga binti at braso, pero hindi rin sila nasugatan. Matapos iyon ay may mga lalaki pang nagpabaril, pero hindi rin tinaplan. Naaliw kami sa aming mga nasaksihan at talagang namangha. Pero yung paghanga naming iyon ay biglang napalitan ng takot. Dahil nung nag-aagaw na yung liwanag at dilim, ay muli silang natipon. Pero hindi para magpakita at magpamalas ng kanilang mga kakayahan at kaalaman, kundi para magsagawa ng isang ritual para mag-alay. Hindi kami sigurado kung dugo at karne ng hayop yung kanilang itinataas at ipinagpapasalamat. Isa-isa silang pinainom ng sariwang dugo at binigyan din ng karne. Kinain nila iyon ng hilaw. Kaya sa puntong iyon ay nangilabot talaga kami ng mga kaibigan ko. Kung kaya, nagpasya na kami at nagkayayaan ng umuwi. Pero pinigilan kami ng lalaki at iba pa niyang mga kasama na naroon. Sinabi nilang hindi pa tapos ang selebrasyon. Kung kaya, hindi pa raw kami maaaring umuwi. Kailangan daw naming igalang yung kanilang tradisyon. Pero natakot talaga kami dahil parang balat at laman ng tao yung kanilang kinain ng hilaw. At dahil nga sa takot, ay wala na kaming nagawa pa kundi ang sumunod sa gusto nilang mangyari. Pero nagkasundo kami ng mga kaibigan ko na walang hihiwalay. Nag-usap kami na aming pagbibigyan ng gusto nila. Basta wag lang nila kaming sasaktan. Dahil kapag may ginawa silang hindi maganda sa amin, ay lalaban na talaga kami. Bahala na, sabi pa namin. Kaya nga, mga nakahanda na rin yung aming mga balisong. Uso kasi sa probinsya namin noon ang pagdadala ng balisong bilang proteksyon. Dahil na rin po sa mga nangyayaring kababalagan doon sa amin. Mayroon kasi talagang mga pangyayari ng pandutumog ng mga aswang sa probinsya namin noong mga panahon ngayon. Kaya halos lahat ay laging may dalang kargada. Makaranang ilan pang oras ay natapos din
yung kanilang isinasagawang ritual. Gabi na noong mga sandaling iyon. Lumapit sa amin yung lalaki, kasama ang 3 pang lalaki. Sinabihan niya kami na maaari na kaming umuwi. Pero kasabay din noon yung kanyang pangungumbinsi sa amin na sumapi sa kanilang samahan. Para wala nang maging problema ay sinabi na lang namin na amin iyong pag-iisipan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami at nagpasalamat. Inihatid nila kami palabas ng kanilang nayon. Binigyan lang nila kami ng 2 bote ng gin na may lamang petrolyo para may karagdagang kaming ilaw. Pagkat 2 flashlight lang ang dala namin noon. Maghahating gabi na nang marating namin ang aming baryo. Kinabukasan din noon ay nagpatingin kami sa tuwing kumanggagamot para makasiguro sa awa ng Diyos ay malinis naman umano yung mga pinakain sa amin, na marahil ay may bukod talagang pagkain silang inihanda para sa kanilang mga bisita na hindi kaani sa kanilang samahan. Dahil isa palang pagdiriwang ng kulto yung aming napuntahan at nagpaparami sila ng bilang. Ito po ay tungkol sa tiyuhin ko na nakapag-asawa po ng isang aswang. Ang tiyuhin po namin ay hiwalay sa dati niyang asawa. Sumama kasi ito sa ibang lalaki. Walang permanenteng trabaho ang tiyuhin namin. Palipat-lipat ito at kung saan-saan napapadpad. Minsan ay bumisita siya sa amin at dito niya naikwento tungkol sa huli niyang naging asawa. Matapos pala naiwan siya ng una niyang asawa, ay napapunta siya sa isang lalawigan at doon nakapagtrabaho. Kwento niya, yung ginagawa nila noon ay katabi ng isang paaralan. At lagi niyang nakikita yung isang guro na nagtuturo doon. Sabi niya, may edad na rin yung babaeng guro pero maganda ito. Isa itong matandang dalaga. Isang hapon ay nagulat na lamang siya nang bigla itong lumapit sa kanya. Kinausap siya nito at nakisuyo na kung maaari ay nais niya magpagawa ng kabinet. Pumayag naman ang tiyuhin ko at sinabing tatapusin lang niya yung kanyang ginagawa at magpuuwian na rin naman sila. Hinintay siya ng guro at nang makapag-bihis na siya ay isinama siya nito sa bahay. Mabait naman daw yung babae at inasikaso siya. Sinukatan niya yung paglalagyan ng kabinet at ibinigay rin niya kung magkano yung maaaring magastos para sa mga materyales na gagamitin. Nang magpapaalam na siya, ay niyaya siya nito na tunang magapunan. Nahiya naman daw si Tio kung kaya tumanggi siya. Pero naging mapilit umano yung guro kung kaya pinagbigyan na lang rin ito ni Tio sa kanyang gusto. Nagluto yung babae habang siya ay nasa sala lang. At pagkatapos nito makapagluto ay sabay na silang kumain. Nang makapagpahinga na siyang sandali ay muli na siya nagpaalam sa guro. Pero sinabihan siya nito na bukas na umuwi. Kung kaya nagulat si Tio at niyaya siya nito na mahiga na sa silid doon sa may kama. Pumasok sila sa kwarto at nung gabi ding iyon ay may nangyari na sa kanila. Inamin sa kanya ng babae na gustong gusto nito si Tio. Maganda kasi ang pangangatawan nito at maginoo talaga kapag nakipag-usap. Nang sumunod na araw, pagkatapos pumasok ni Tio sa kanyang pinagtatrabahuan, ay dinala na niya ang lahat ng gamit sa bahay ng guro at nagsama na sila. Pero ng mga ilang araw nang naroon siya sa bahay, ay unti-unting may napapansin siya na kakaiba. Una, nagigising siya
na wala na ito sa kanyang tabi. At kapag kanya itong hinahanap, ay hindi niya ito matagpuan sa loob ng bahay. Kaya nagtataka siya kung saan ito nagpupunta. Pero hindi niya muna kinausap yung guro tungkol doon. Nakiramdam pa si Tio. Isang gabi, habang natutulog sila, ay naramdaman niyang tumayo ito mula sa kanilang higaan. Kaya hindi siya nagpalata at nagtulog-tulugan lang. Nang lumabas na ito ng kanilang kwarto, ay pasimple niya itong sinundan. Hanggang sa nakita niya itong lumabas ng kanilang bahay at may hawak-hawak na bote. Nagpunta ito dun sa likod bahay, sa may kakahuyan. At nakita niyang bigla itong nagubad. Nawala talagang itinirang sa plot at pinahiram nito ng langis ang buo niyang katawan. At umalingasaw ang masansang na amoy. Maya-maya pa ay nagulat na lang si Tio nang hindi na niya nakita ang kanyang kinakasama. Naglaho ito na parang bula at isang malaking baboy ang nakita niyang naroon na mabilis namang kumaripas ng takbo. Biglang napaisip si Tio kung kanya pa bang itutuloy yung pakikisama at pakikipagrelasyon doon sa guro. Naisip niyang maganda na sana yung kapalaran para sa kanya at swerte na nga sana kung iisipin. Pero naisip din niyang siguradong hawaan siya nito at iyon ang ayaw niyang mangyari. Kaya nagmamadali siyang pumasok ng bahay. Iniligpit niya ang kanyang mga gamit at agad na ring umalis. Dumaan siya sa kanilang trabaho at nagpaalam. Nakiusap din siya na kung maaari ay kukunin na niya ang kanyang sweldo. Nagdahilan na lang siya at hindi sinabi kung ano ang totoo. Dahil ayaw din naman niyang mapahamak yung guro. Ayaw niyang siya ang maging dahilan kung sakaling mahuli ito. At sa amin nga siya dumiretso pagkatapos noon. Bata pa lang ako, ay hilig ko na talagang makinig ng mga ganitong uri ng kwento. Laki po ako sa probinsya at kasalukuyang naninirahan pa rin dito. Kaya marami po talaga akong naranasang mga kababalagan, pati na rin tungkol sa mga aswang. At iyan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Bata pa po ako nang una akong makaranas ng hindi pangkaraniwan o sinasabi nilang kababalagan. Nakatira kami noon sa bundok. Naroon kasi ang lupa nila tatay. Nasa may kabundukan. Aaminin kong mahirap ang buhay namin noon. At di ko naranasan yung mga ginagawa ng isang karaniwang bata. Sa mura kong edad, subsob na ako sa trabaho. 7 kaming magkakapatid at pangatlo ako. Yung panganay naman namin ay maagang nag-asawa. Kung kaya kami ng ate ko ang inaasahan ng aming mga magulang na tutulong sa kanila para sa aming pamilya. May isa kaming kalabaw noon na ginagamit namin sa pag-aararo at kinakargahan rin ng mga dala naming mabibigat. Ito na rin ang pinakasasakyan namin at ako ang natasang mag-alaga. Minsan, habang papauwi ako ng bahay, sakay ng aming kalabaw, ay may isang lalaki akong nakasalubong sa daan. Galing ako noon kanila lolo. Humiram kasi ako ng kalahating kaban na bigas at iba pa naming mga kailangan sa bahay tulad ng petrolyo. Hindi pamilyar sa akin yung mukha ng lalaki.
Kaya nasiguro ko kaagad na hindi ito taga roon sa lugar namin. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na iyon. Kaya nang magkatapatan kami sa daan, ay binati ko siya ng isang magandang gabi sa lingwahe namin. Hindi ito umimik, kung kaya iba kaagad ang naging pakiramdam ko. Hindi siya sumagot at dumiretso lang ng paglakad na nakatungo. Pero nung binati ko siya, ay sandali siyang tumingin sa akin at hindi maganda yung ipinukol niyang tingin sa akin. Nang dumiretso na nga siya, ay nagpatuloy lang rin ako. Makaraan ang may 10 minuto, ay biglang huminto yung kalabaw na sinasakyan ko. Kung kaya, nagtaka ako. Ilang beses ko pang sinubukan itong palakarin pero ayaw talaga. At sa halip na umabante, ay dahan-dahan pang umaatras. At hindi nagtagal, ay may narinig na akong huni ng aswang. Kaya hinugot ko na yung itak ko mula sa lalagyan nito. Malakas ang hinala ko na maaaring yung nakasalubong ko ang aswang at hinaharangan niya yung daraanan ko. Pero ang ipinagtataka ko pa ay wala akong makita. Kahit mapaggabi na kasi ng mga sandaling iyon, ay hindi pa namang gaano kadilim. Kaya naalala ko yung sabi ng tatay namin na yung mga aswang ay mayroon ding mga agimat. Kaya nagtataglay din sila ng mga kakayahan. Hindi ako matatakoting tao pero nakaramdam talaga ako ng takot noong mga oras na iyon. At hindi ako nagbase kung saan ko naririnig yung huni niya. Dahil natatandaan kong sinabi rin sa amin na tuso ang mga aswang. Kaya kahit naririnig ko yung huni niya sa gawing tagiliran ko, ay alam ko noong mga sandaling iyon na nasa harapan siya at sa mismong daraanan ko. Kung kaya nga ayaw dumiretso nung kalabaw. Nilakasan ko ang aking loob at sinabing natatandaan ko yung kanyang mukha nang tumingin siya sa akin. At alam kong siya yung nakaharang sa daan. Pero wala itong naging tugon. Basta patuloy lang siya sa paguni. At alam kong nakatayo lang siya doon dahil wala akong ibang nararamdaman. Muli akong nagsalita at sinabing wag na lang ako ang kanyang puntiryahin. At yung asin na lang na dala-dala ko na nasa payong. Narinig kong biglang mas naging agresibo yung huni nito. Palatandaan iyon na naapektuhan siya sa aking sinabi. Nagalit ito. Naisip ko, siguradong mapapalaban na ako nung mga oras na iyon. Kaya sabi ko sa aking sarili, bahala na. Pero hindi talaga ako magpapatalo. Dumakot ako ng asin at isinaboy ko sa unahan. At bigla akong nakakita ng usok. At kasabay noon ay yung nakakakilabot na boses. Nasaktan yung aswang. Maya-maya pa ay naggalawan na at nagkanda bali-bali yung mga sanga ng mga halaman na nasa gilid ng daan. Kaya doon ko naman sunod na isinabo yung asin. Hanggang sa hindi ko na narinig yung kanyang nakakakilabot na tinig. Iyon yung unang beses
na nakainkwentro ako ng aswang. At dahil sa pangyayaring iyon, kung kaya mas lalong lumakas ang loob ko. Nadagdagan ako ng tiwala sa aking sarili at mas naging matapang. Pero hindi ko akalaing mas matindi rin pala yung sunod kong mararanasan. Bali dumalo kami noon ng kasiyahan sa ikakasal naming pinsan sa kinabukasan. Ganun po kasi doon sa amin. May kasiyahan pa munang magaganap sa bisperas ng kasal. At kabilang sa kasiyahan, ang sayawan. Kaya masayang masaya ang mga kabinataan at kadalagahan. Kasamang iba ko pang mga pinsan ay nagsayawan at nag-inuman kami. Kanya-kanyang pwesto lang, malapit dun sa bahay ng ikakasal. At dahil babae ang sa amin, kaya yung partidos ng lalaki ang siyang dadayo sa amin at doon maghahanda. Nang makita kami ng tatay ng pinsan naming ikakasal, ay lumapit ito sa amin at kami ay kanyang kinamusta. Tinanong niya kami kung ayos lang ba raw at kung masaya raw ba. Sinabi naman naming aayos lang kami at sinang-ayunan din namin yung sinabi niya. Pagkat masayang masaya talaga kami noong mga sandaling iyon. Naupo pa siya sa tabi namin at nakihalubilong sandali. Sinabihan niya ako na kapag gusto namin ng pulutan ay pumunta lang doon sa dabog upang humingi at sabihin kung siya ang nagpapakuha. At para patunayan ay kanya na akong inutusan. Pinapunta niya ako doon at pinakuha ng pulutan. Ang dapog nga po pala na sinasabi ay yung pinaglulutuan ng mga ihanda. Kadalasan kasi gumagawa talaga ng isang maliit na kubo na siyang magsisilbing dapog. Noon kasi maliliit lang ang mga kusina sa bahay doon sa aming probinsya. Kung kaya, kailangan talagang gumawa ng hiwalay. Pagdating ko doon sa dapog, ay nagtaka ko kung bakit nakasara iyon at tahimik ang mga taong nasa loob na nagluluto. Mga kamag-anak iyon nung mapapangasawa ng pinsan namin. Hiniling kasi nila sa magulang ng pinsan namin na sila na rin ang bahalang mamahala sa pagluluto ng kanilang mga ihanda dahil gusto nilang makasiguro na walang makakasalisi na mga manlalason. Usong-uso din kasi sa amin noon ang kilkik na tinatawag. At ang lugar ng pinsan naming ikakasal ay kilala sa pagkakaroon ng maraming kilkigan o manlalason. Pero ang nakakapagtaka nga ay kung bakit naman saradong-sarado iyon na para sa akin ay hindi normal. Dahil marami na rin akong kasalang nadaluhan pero hindi naman ganon. Tumawag ako at kumatok. Matagal bago pa nila ako pinabuksan. At hindi pa binuksang mabuti ang pinto. Bahagya lang ang pagkakaangat noon at mula doon ay sumilip ang isang lalaki. Tinanong niya ako kung ano raw ang pakay ko. Sinabi kong nagpapakuha ng pulutan yung tatay ng ikakasal na tiyuhin ko. Sinabihan niya akong maghintay sandali at isinara na niyang muli
ang pinto. Dahil sa nawirtuhan ako at nagtaka talaga, ay naisipan kong magpunta sa gilid ng dapog. Nang makakita ako ng butas, ay sumilip ako doon at nagulat talaga ako. Dahil may nakita akong 2 paa ng tao na nasa kawayang mesa. At nang igala ko pa ang aking paningin, ay nakita ko ang isang tao na hubot-hubad at wala na yung ulo. Nakalabas na rin ang mga laman loob noon. Kinilabutan talaga ako dahil sa aking nakita. At may nakita rin ako na isang lalaking may mahaba, ngunit nakabuwag ang buhok. At nakakatakot talaga ang kanyang mukha. Malinaw na kagad sa akin na lahi pala ng aswang ang mapapangasawa ng pinsan namin. At may maitim silang balak. Nais nila kami hawaan na lahat. Kaya hindi ko na hinintay pa yung ibibigay na pulutan sa akin. Umalis na kagad ako at bumalik sa aming umpukan. Naisip ko kasi kailangan iyong malaman ng tiyuhin namin. Pero pagbalik ko doon ay wala na ito. Nagpaalam ako sandali sa mga pinsan na kainuman ko at tinanap ko ang tatay ng pinsan naming kakasal. Halos malibot ko na yung buong paligid ng bahay nila ay hindi ko siya nakita. Tinanong ko rin ang asawa niya kung nasaan ito, pero hindi niya rin alam. Gusto ko na rin sanang sabihin sa asawa ng tiyuhin namin yung tungkol sa nakita ko. Kaya lang, parang hindi ako komportable sa kanya. Bumalik na muna ako sa umpukan namin. Pagdating ko doon, ay nakita kong halos masaid na yung pulutan. At nang ibaling ko ang tingin sa mga pinsang ko, ay nakita kong sarap na sarap sila. Na yung isang pinsan ko pa nga ay tinidilaan pa at sinisipsip yung kanyang daliri. Nagtanong ako tungkol doon. Sinabi nilang isang lalaki na kasama doon sa dapog ang naghatid noon at tinahanap ang araw ako. Bakit raw umalis kaagad ako at hindi na inintay yung hiniling ko na pulutan? Nakonsensya akong bigla dahil nakalimutan kong bilinan sila at bigyan ng babala. Tinanong nila ako kung ano ang problema. Napatingin lang ako sa kanila at hindi kaagad nakasagot. Nahalata pala nila sa aking muka ang lubos na pag-aalala. Biglang nawala yung tama ng alak. Kinabahan ako sa maaaring maging resulta nung ginawa nilang iyon. Tumayo ako at iniwang muli ang mga pinsang ko. Sinikap kong makita talaga yung tiyuhin namin upang makausap. Hanggang sa makita ko itong papasok na ng kanilang bahay at may kaakbay na isang kumpare. Kinausap ko siya at isinumbong ang tungkol sa aking nakita. Tinitigan ako nito na halatang hindi naniniwala at parang biro lang ang lahat sa kanya. Kaya naging mas mapilit pa ako at nakita ko sa kanyang mukha ang galit. Kung kanina ay masaya ito at parang binabaliwala lang ang lahat, nung mga sandaling iyon naman ay bigla itong sumeryoso at binantaan ako. Huwag ko raw sirain ang mahalagang okasyon na iyon
At para matahimik na raw ako, ay kanya akong pagbibigyan. Pinuntahan namin yung dapog. Nang marinig ang boses niya, ay agad nila iyong binuksan. At nagtaka talaga ako. Dahil wala na doon yung bangkay. Sa halip, mga karni ng baboy ang naroon. At maayos na rin. At nagpalit-anyo na yung isa nilang kasama. At parang tinutuya pa ako ng tsuy namin nang kanyang itanong sa akin kung masaya na raw ba ako. Hindi ko na siya sinagot pa. Tumalikod na ako at binalikan yung mga pinsang ko. Niyaya ko na silang umuwi pero ayaw pa nila. Nagtaka sila sa akin kung bakit raw nagyayaya na akong umuwi. Sinabi ko naman sa kanilang akin nilang ipapaliwanag habang kami ay nasa daan. Ngunit ayaw pa talaga nilang umuwi. Ayaw nilang iwan yung kasiyahan. At nangihinayang silang palampasin niyon. Tumayo ako at sinabi ko, ako ay mauuna na. Hindi naman nila ako pinigilan at sinabing ako raw ang bahala. Pero isa sa mga pinsan namin ang tumayo na rin at sumunod sa akin. Nang nakalayo na kami mula doon sa bahay, ay nagsimula na siyang magtanong. Kaya sinabi ko na kaagad sa kanya ang dahilan kung bakit gusto ko nang umuwi. At nagulat ako sa kanyang naging reaksyon. Naniwala siya sa mga sinasabi ko. Dagdag pa niya, kahit siya man, ay may napansing kakaiba doon sa lalaki nagdala ng pulutan. Kung kaya, kahit raw mukhang masarap iyon, ay hindi talaga siya kumain o kahit tumikim man lang. Kinaumagahan, pareho kaming hindi na bumalik pa sa handaan. At makaraan ang ilang araw, ay marami na ang napapalita nagkasakit matapos dumalo sa kasalan na iyon. Sakit na hindi pangkaraniwan at hinala ng marami. Yun ay sakit na dulot ng aswang na sila ay kanilang hinawaan. Na ipinagpapalagay pa nga nung iba na ang kasalang iyon ay pinlano talaga dahil sa layuning palakasin ang kanilang pwersa sa pamamagitan ng pagpaparami ng kanilang bilang. Nung huli ay kumalat din ang bali-balitang bago pa umanong maganap ang kasalan ay aswang na ang pamilya ng tsuy namin. At kaya ipinakasal ang kanyang anak ay upang magkaroon ng magandang posisyon sa kanilang samahan. Dahil ang napangasawa ng pinsa namin ay yung anak mismo ng kanilang pinuno. At matapos nga ang pasalang iyon ay marami ang mga namatay dahil sa hindi kinaya ng kanilang mga katawan yung pangahawang ginawa sa kanila. At marami na rin ang napapabalitang aswang doon sa lugar namin. Nais ko lang sanang ipahagi sa inyo yung naging karanasan ko nang minsang sumama po ako sa mga kamag-anak namin na magtatrabaho sa isang lalawigan sa Western Visayas. Bali yun po yung unang pagkakataon na makakapunta ako sa lugar na iyon. 5 po kami noon na magkakamag-anak, 2 tsuing ko at 2 kong pinsan na kanilang anak. Yung isa ko kasing tsuin ay foreman
at nabigyan siya ng trabaho ng isa niyang kakilalang engineer. Noong mga panahong iyon ay katukatulong ako ng aking ama sa pag-aasikaso ng aming mga alagang hayop at ako rin ang kasama niya sa mga gawain sa bukid. Ngunit dahil sa mahirap talaga ang kumita ng pera dun sa aming probinsya, kung kaya nainganyo akong sumama sa mga tiyuhin at pinsang ko. Yun ang unang pagkakataon na magtatrabaho ako bilang isang piyon o laborer. Pero alam ko namang kayang-kaya ko ang trabaho ngayon dahil sanay naman ako sa mga mabibigat na gawain. Kaya nga ang katawan ko noon ay talagang bato-bato, sabi nga nila, dahil batak sa mga mabibigat na trabaho. Nang dumating kami doon ay wala pa talagang nauumpisahan. Masukal pa yung lugar at malayo iyon sa mga kabayan. Isa yung liblib na lugar dahil ang gagawin pala namin doon ay poultry at piggery farm. At aabutin ng taon ang nasabing proyekto dahil napakarami palang mga pasilidad ang nakapaloob sa mga malalaking farm. Nakabaliktaran sa iniisip ko noon na basta kulungan lang ay tapos na. May mga bodega para sa mga pagkain ng hayop. Mayroon ding pinaka-storage para sa mga gamot at mga opisina para sa iba't ibang departamento. Unang araw namin doon ay wala kaming ginawa. Pagkat sinabihan ng tiyuhin ko ng kanyang amo na magpahinga na lang daw muna kami pagkat siguradong pagod daw kami sa biyahe. Nang sumunod na araw ay doon na kami nagsimula. Pero ang unang pinagawa sa amin ay yung magiging barracks namin. Sa tent lang kasi kami natulog nung unang gabi. Pinalinisan din sa amin yung buong paligid. At sanay na sanay ako sa ganong gawain dahil iyon yung trabaho ko doon sa bukid. At matapos iyon ay nagumpisa na ang mga pag-uukay para sa pundasyon matapos nila makapag-layout. Nung mga unang araw namin doon ay naging maayos naman ang lahat. Bagaman mas mahirap ng bagya ang trabaho doon, ay kinaya ko naman at ganado ako dahil sa mas mainam naman ang magiging kita ko doon kumpara sa pagtatrabaho ko sa amin. Minsan, ng mga bandang hapon na, ay may pumunta doon na 3 kalalakihan. Noong una ay nagtanong sila kung mayroon pa ba raw bakante pagkat gusto sana nilang pumasok. Hanggang sa natapos na kami sa trabaho ay nanatili lang sila doon sa amin at nakikipagkwentuhan. Kalaunan ay nagyaya na ang mga ito ng inuman at nais daw nilang makipagkaibigan sa amin. At dahil dayo lang kami sa lugar, kung kaya kailangan naming makisama. Isa pa, mababait naman ang mga itong makipag-usap. Kung kaya wala naman kaming nakitang mali o masama. Umuwi pa nga ang isa sa kanila at nang bumalik ay may dala na itong 2 pirasong manok at sinabing amin daw katayin nang sa ganon ay mayroong pulutan. Kaya humanga kami sa kanila dahil sagot na nga nila ang inumin ay sagot pa nila maging ang pulutan. Nang mga pasado 9:00 na ay doon na mag-umpisang magkwento ang mga ito ng ukol sa mga misteryo at kababalagang bumabalot doon sa kanilang lugar. Na noong una ay amin lang sinakyan ang mga iyon. Bagaman hindi namin pinaniniwalaan ang lahat. Ngunit habang tumatagal ay nakakakilabot na ang mga ipinapahayag nila.
At napansin kong hindi lang ako ang biglang sumeryoso, kundi lahat ng mga naroon. At nakatuon na talaga ang kanilang atensyon sa tatlong lalaking iyon na nagkukwento ng mga nakakatakot na pangyayari doon sa kanilang lugar. Maliban lang sa isa naming tiyuhin na si Tio Kaloy. Makalipas ang mahigit 2 oras ay nagpaalam na ang mga ito at nagpasalamat. Kami man ay nagpasalamat din sa kanila at sinabihan sila ng tiyuhin ko na huwag mag-atubiling bumalik at upang malaman rin nila kung tumatanggap pa ba ng karagdagang mga trabador pagkat darating kinabukasan yung engineer. Nang umalis na ang mga lalaki ay nagligpit na rin kami pagkat wala na rin namang inumin. At panay na ang hikap ko noong mga oras na iyon at talagang inaantok na. Yung barracks namin ay binubuo ng 2 silid. Doon sa kabila ay yung 2 kong tiyuhin. Habang dito naman sa isa ay kaming magpipinsan. Mabilis kaming nakatulog noon. Dala na rin marahil ng pagod at alak na aming nainom. Makalipas ang ilang oras ay nakaramdam na ako ng ginaw. Pero hindi ko naman masyadong pinansin iyon o binigyan ng anumang pakahulugan pagkat malamig talaga doon sa lugar na iyon kapag mga madaling araw. Kaya nga lang, nang kakapain ko na yung kumot ay hindi ko na iyon mahagilap. Kaya napabangon ako at nakita kong nadaganan pala ito ng isa kong pinsan. At nang akin na iyong kukunin ay bigla namang naagaw ang atensyon ko doon sa may bintana. At kitang-kita ko talaga ang isang napakalaking paniki na nakakabit doon at natakpan na niya talaga ang buong bintana. Kaya nagulat talaga ako at napasigaw. Bigla naman iyong umalis doon at nalaman kong mali pala ako sa aking naging palagay na iyon ay isa lamang malaking paniki pagkat nagawa noong makapaglakad ng ilang hakbang bago pa tuluyang lumipad. At iyon ay kasinlaki talaga ng tao. Dahil sa pangyayaring iyon ay napatunayan kong totoo ang mga ikinuwento sa amin nung 3 lalaki na taga roon. Mapanganib pala talaga doon sa kanilang lugar at mayroong mga aswang. Isang tiyuhin ko ang nagising dahil sa malakas kong pagsigaw. Tinanong niya ako kung bakit at kung ano raw yon. Kaya sinabi ko naman sa kanya yung aking nakita. Ngunit hindi ito naniwala. At baka binabangungot daw ako. Sabi pa niya, ay huwag akong maniniwala basta-basta sa mga kwento-kwento ng tao. Hindi na lang ako umimik nung sandaling iyon dahil alam ko namang hindi ito naniniwala sa mga aswang at kung ano-anong kababalagan. Pinayuhan niya akong matulog na uli pagkat marami daw kaming gagawin at mapapalaban talaga sa trabaho. Kaya nahiga naman ako pero hindi na ako nakatulog pa. Paulit-ulit kasi bumabalik sa isipan ko yung aking nakita. Kinaumagahan ay napasabak nga talaga kami sa matinding trabaho. Agad aming bubuhusan yung mga poste. At dumating pa roon yung engineer. Kinahaponan ay dumating muli yung 3 lalaki. Pero nanatili lang silang nakatayo sa di kalayuan. At tila ba nahihiyang lumapit pagkat napansin siguro nila na naroon yung aming engineer.
Nang matapos kami at nakikita nilang nagsisipaglinis na kami ng aming mga katawan, ay saka sila lumapit at kinumpirma kung yun nga raw ba yung engineer. Sinabi namin na oo. Sinamahan sila ng tiyuhin ko at ipinakilala. At dahil mababait at magigiliw makipag-usap ang mga ito, ay madali din silang nakapalagay ang loob ng engineer namin. At tulad ng una ay nauwi ang lahat sa isang inuman, na sila na naman sana ang bibili ng inumin, ngunit hindi pumayag si engineer at sinabing siya na ang bahala. Ang ginawa na lang nung isa sa kanila ay muli na lang kumuha ng manok, at sa pagkakataong iyon ay 3 ang dinala nito, na yung isa ay ibinigay niya sa engineer namin na kanya raw iuwi sa kanila. Mabilis na lumipas yung oras. Nagpaalam sa amin yung engineer na mauuna na siya, pagkat may bibisitahin siyang isang project sa kinabukasan. Siguro nung mga sandaling iyon ay magka-alas 8 pa lang ng gabi. Sinabihan kami ng tiyuhin namin na aming samahan si engineer hanggang sa labasan. Ayoko sana, dahil may sasakyan naman itong owner, pero naunawaan ko naman kung bakit pinapasamahan pa sa amin ni Tio Kaloy si engineer, bilang pagpapakita ng magandang loob, dahil sa husay din naman itong makisama sa kanyang mga tao. Kaya sumakay kami nung isa kong pinsan sa owner ni engineer at amin nga siyang sinamahan. Makitid ang daan palabas na hindi maaaring magkasalubong ang dalawang sasakyan. At ang totoo, tanging siya lang ang nakapagpapasok ng sasakyan doon. Malubak ang daan at mabato pagkat hindi yon sementado. May dala kaming flashlight noon dahil madilim at wala talagang kailaw-ilaw sa aming daraanan. Lalo na at maglalakad lang kami ng pinsang ko pabalik. Nang marating namin ang pinaka-highway, ay niyaya pa kami ng aming engineer na sumama na lamang sa kanya, dahil naawa ito sa amin. Pagkat maglalakad kami pabalik sa napakadilim na daang iyon. Gusto ko sana, pero tumanggi na lang kami dahil hindi rin kami nakapagpaalam kanila Tio Kaloy. At mag-aalala ito sa amin na sigurado akong di niya magugustuhan iyon kung sakaling kami ay sumama. Kaya pagdating nga sa kanto ay bumaba na kami ng pinsang ko at nagpaalam na rin sa amin si engineer. Nang nawala na sa aming paningin ang sasakyan ng amo namin, ay nagsindi kami kapwa ng sigarilyo ng pinsang ko at nagumpisa na rin kaming lumakad pabalik. Gamit ang isang flashlight ay binaybay namin yung madilim na daang iyon. Nang mga nangangalahati na kami, ay bigla akong napalingon sa aking likuran. Para kasing may asong mabilis na dumaan sa nagtataasang damuhan, na narinig ko pa nga yung pagtunog ng mga halaman. Napatanong namang bigla yung pinsang ko kung ano daw iyon. Sinabi ko sa kanyang parang mayroong aso, wika ko. Sa puntong iyon ay doon biglang sumagi na muli yung mga ikinuwento sa amin ng 3 lalaki tungkol sa aswang at yung tungkol sa aking nakita. Kaya medyo kinabahan ako. Nagpatuloy kami ng pinsan ko, pero sa kabilang panig ng daan ay biglang may napansin din kaming parang may dumaan, na nakita talaga naming nahawi yung mataas na damo. Kaya napahinto kaming bigla at agad na dumampot ng bato. Nung sandaling iyon ay ang lakas na talaga ng pagkalabog ng dibdib ko. Hindi kami umalis sa aming kinatatayuan. Amin pang pinakiramdaman niyon. Ngunit talagang tuluyan na akong nilamon ng takot.
Nang makita ko ang dalawang naglalaki ang parang mga baboy ramo na lumabas sa magkabilang gilid ng daan. At may nakita pa kaming dalawang tao na nakatayo sa may gitna noon. At pareho silang may hawak na ita na nasa kanilang gilid. Naisip ko agad na tagilid kami at walang panama ang mga hawak naming bato. Kaya bago pa man sila magsimulang lumapit, ay nanakbo na kaming magpinsan pabalik doon sa kanto kung saan namin inihatid yung aming engineer. Pero habang papalayo kami, ay bigla kaming nakarinig ng komosyon. Magkakahalong tinig iyon na halatang sila ay nag-aaway. Pati yung tunog na malakas ng katulad sa isang baboy na kinakatay ay amin ding narinig. Pero nagpatuloy lang kami sa pagtakbo ng pinsang ko. Makalipas ang ilang minuto, bago pa namin marating ang kanto, ay nakarinig kami ng dalawang tinig at pamilyar sa amin iyon. Kaya amin silang nilingon at hindi nga kami nagkamali. Sila ay yung 2 sa 3 lalaki na nagpupunta sa amin. Niyaya nila kaming bumalik na sa barracks at wag na raw kaming mag-alala pa, pagkat wala na umano yung mga tumambang sa amin, na nung una ay parang ayaw pa naming maniwala at pinagdudahan pa nga namin sila. Nakita namin ang pinsang ko na may mga sugat sila. Sariwa pa ang mga iyon na nagdurugo pa. Nang mapansin nila kaming nakatingin doon, ay sinabi nilang walang anuman daw iyon at gagaling din kaagad. Kinumbinsi nila kami na sila ay mga tunay na kaibigan at wala silang tangka sa aming masama, na hindi sila yung mga tumambang sa amin. At batay naman sa kanilang mga sinabi, ay nagtiwala kaming magpinsan. Nang naglalakad na kami, ay aming nadaanan yung lugar kung saan kami tinambangan. At nailawan namin ng pinsang ko yung mga bakas ng dugo. At masasabi mo talagang may nangyari doong hindi maganda. Nang malapit na kami sa barracks, ay bigla nilang sinabi sa amin na sila man ay mga aswang din, na ikinagulat naming magpinsan. Ayon pa sa kanila, ang buo nilang angkan ay mga aswang. Ngunit malaki umano ang kaiba nila, pagkat sila ay may kakayahang pigilan ang kanilang mga sarili sa pagkahayo sa sariwang karne at dugo, na kanila lamang pinapakinabangan ang mga kakayahang dulot noon. Maliban doon ay wala na. Pagdating namin ay nagtaka sila Tio kung bakit kasama namin sila, na ang paalam daw ng mga ito ay bibili lang ng dagdag na inumin at kukuha ng pulutan. Nagsalita ang isang lalaki na kasama nilang naiwan doon at sinabing kinailangan umano ng kanyang mga kasama na sundan kami dahil kinutuban na raw sila ng hindi maganda. At pinayuhan nila kami na mag-iingat, pagkat naglipa na daw talaga ang mga aswang doon sa kanilang lugar. Nang karamihan ng mga ito ay kanilang mga kaanak din. Ngunit kaaway nila sila, pagkat namiminsala at pumapatay ng mga tao. Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ko iyon. Pero ang tsuy namin ay hindi pa rin naniniwala. Tinuruan nila kami ng ilang mga bagay na mabisang pangontra sa mga aswang. Ngunit nagbirong wag daw namin iyong gamitin sa kanila. Nang mga sumunod na araw ay nakasama na namin silang nagtatrabaho, pagkat natanggap silang 3. At tuwing mayroon kaming mga pangangailangan, ay ipinapakisuyo na lang namin sa kanila na sila na ang nagpupunta sa bayan. Ilang buwan din kaming nagtrabaho doon
Pero kalaunan ay nalipat din kami at hindi na namin natapos pa yung proyekto. Ang unang karanasan ko ay nangyari noong bata pa po ako. Nagbakasyon kami noon sa probinsya ng nanay ko. Nagkayaan po kaming magpinsan na manira doon. Nakakahawak lang po ako noon kapag nasa probinsya kami. Kaya masayang masaya po ako kapag ginagawa namin yon. Kaya lang, dahil nga mga bata, kung kaya kung ano-ano ang tinitira namin, hindi lang mga ibon. Kung saan-saan kami nakarating nung pinsan ko, hindi namin namalayan na malayo na pala kami mula sa bahay nila lola. Napansin na lang namin na ang dami ng mga puno sa paligid at medyo dumilim dahil sa mga mayayabong na dahon noon. Pero nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang sa may nakita kaming maliit na bahay na mayroon iyong malaking puno ng mangga sa tabi. Natuwa kami magpinsan dahil hitik na hitik iyon sa bunga. Nakiramdam kaming dalawa, napakatahimik ng lugar. At nang mapansin namin parang walang taong naroon sa bahay, ay naghanap na kami ng panungkit. Pero wala kaming nakita. Kaya umandar na naman yung kapilyuhan namin. Dumukot ako sa aking bulsa ng bato at binalaan yung aking tirador. Magkasabay naming tinira yung mga bunga ng mangga. Nagkawasak-wasak na ang ilan sa mga iyon pero wala pa rin kaming napabagsak. Hindi naman kami tumigil dahil gustong-gusto namin pareho yung aming ginagawa. Talagang natuwa kami sa pagtirador sa mga bunga ng mangga. Pero bigla kaming may narinig. Isang tinig iyon ng matanda. At paglingon namin ay nakita namin itong may hawak na patpat at galit na galit. Nang makita namin itong papunta na sa aming direksyon, ay napatras na ako. Pero yung pinsan ko ay nanatili lang doon. At kanya pang inasar yung matanda. Sutil kasi talaga yung pinsan kong si Mikoy. Wala nga itong ibang palaro dahil lahat ay kaaway niya. Di ko nga alam kung bakit nakasundo ko ito. Siguro dahil iba kasi siya pagdating sa akin. At yun na nga, dahil sa ginawa niya, ay nakita kong lalong nagalit yung matanda. At napansin kong biglang nagbaga ang mga mata nito. At yung mahaba niyang puting buhok ay biglang gumalaw. Nagtayuan ang mga iyon. At napatakbo na talaga ako nang makita kong binitawan na nito yung kanyang hawak na patpat at tungkod at bumukang kanyang bibig ng pagkalaki-laki na hindi kayang gawin ng isang karaniwang tao. Nakatipa pa yung kanyang mga kamay na para bang naninigas yung kanyang mga braso. Nang mapalingon ako ay nakita kong nakasunod na rin sa akin si Mikoy. At kitang-kita ko ang takot sa kanyang mukha. Napansin ko rin na maluha-luha na ang kanyang mga mata, na para bang biglang nawala ang tapang ng pinsan ko. Nagmamadali kaming umalis sa lugar na iyon. At mula noon ay hindi na talaga ako lumalayo sa bahay nila lola sa tuwing maglalaro ako. Ang sunod kong naging karanasan
ay noong binata na ako. Napagpasya namin noon ng mga kaibigan ko na mag-hiking sa lugar nila. Malapit po kasi sa kanila ay mayroong bulubunduking lugar at magaganda pa ang mga tanawin. Mayroon din kaming nadaanan noon na isang maliit na talon. Kaya sinamantala naming magkakaibigan na maligo. Walang-wala sa isip ko noong mga sandaling iyon na may mangyayari palang masama sa amin. Dahil ang saya-saya po talaga naming magkakaibigan noon. Nangyari iyon nung kami po ay pauwi na. Mga pasado 5:00 na nung mga pagkakataon na iyon nang may nakakasalubong kami na 2 babae. At sa tansya ko ay magnanay sila. Pareho sila noong may pasan na mga panggatong na nakalagay sa supot na pinaglagyan ng semento. Nang makasalubong namin sila ay nagkatinginan lang at ngumiti pa nga ako sa kanila. Lumampas lang rin naman sila sa amin nang wala ring sinabi na anuman. Pero nang mga may 10 minuto na mula nang makasalubong namin sila, ay naramdaman namin parang mayroong sumusunod na sa amin at nakaamoy pa kami ng masansang na amoy. Napakalansa noon. Ngunit wala naman kaming nakikita. Hanggang sa nagulat kami nang may nakaharang sa daraanan namin. Ang akala pa nga namin noong una ay aso lang yon dahil na rin sa posisyon niya. Pero nang mas makalapit pa kami ay napansin namin tao pala yon. Wala iyong suot na damit at nangingintab ang kanyang katawan sa ipinahid na langis. At kahit na may nagbago sa kanyang mukha, ay napabulalas talaga ako. Dahil siya yung babae na nakasalubong namin sa daan. Pero nasaan ang batang kasama niya, naisip ko. Bigla kaming nagulat nang may umangi sa aming likuran. Tila sinagot na yung tanong ko nang ako'y mapalingon. Katulad ng nanay niya, ay wala din itong saplot sa katawan at nangingintab din dahil sa ipinahid. Umaangil sila na parang mababangis na hayop. Nakita kong naglabas yung isang kaibigan namin ng pepper spray at baton. Dumampot naman ako ng bato at nagsisunuran na rin yung iba. Inambahan namin sila na babatuin. Nakita kasi namin na parang susugurin talaga nila kami. At nang umangil pa silang minsan na para bang aatake na talaga, ay binato ko na iyon ng hawak ko. Nakita namin na nasaktan iyon at panandalian pang namilipit ng tamaan. At parang tambol ang tunog dahil sa lakas. Ang inaasahan ko ay aalis na iyon at lulubayan na kami. Pero sa halip ay bigla iyong sumugod sa amin. Hindi naman na nagdalawang isip pa yung kaibigan namin at kanya iyong inisprehan. Napahawak ito sa kanyang 2 mata at nagmamadaling umalis. Nakita pa nga naming umapa yung mga halaman nang pwersahin niyang daanan ang mga iyon. At makailang ulit pa itong nabangga sa mga puno. Nakita naming sumunod na rin ang anak nito sa kanya. Matapos iyon, ay nagmamadali na kaming tumakbo. Sa daan hanggang sa bahay, ay iyon pa rin ang laman ng aming usapan. Kahit nga mga nakahiga na kami at matutulog na, ay iyon pa rin ang aming paksa. Dahil hindi talaga kami makapaniwala sa aming nakita.
Kaya ikinuwento ko na rin sa kanila yung naranasan namin magpinsan. Naranasan ko po ito noong mga 13 anyos pa lang ako. Umuwi po kami noon sa probinsya nila mama dahil namatay po yung tatay niya. Bali iyon yung unang pagkakataon na makikilala ko yung mga kamag-anak namin sa side niya. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon ay noon lang talaga kami nakapunta sa kanila. Ewan ko ba, bakit parang wala sa loob ni mama ang tungkol sa kanyang mga kamag-anak. Ni minsan ay hindi rin ito nagkwento sa amin tungkol sa kanyang mga magulang o kahit sa mga kapatid. Kahit isang beses ay hindi ko siya narinig na nagkwento tungkol sa kanila. Baka nga kung hindi pa namatay ang tatay niya ay hindi pa talaga kami nakapagbakasyon sa kanila. Pangatlong gabi ng lamay nang dumating kami doon at nakaburol si lolo sa kanilang bahay. Nakilala ko yung mga pinsang ko at mga kapatid ni mama at iba pa naming mga kamag-anak. Mababait naman sila pero karamihan sa kanila ay tahimik. Yung tipong kung hindi mo kakausapin ay hindi ka rin talaga nila kikibuin. Na parang nawirduan ako. Pero inisip ko na lang na marahil ay mga mahiyain lang talaga sila dahil mga probinsyano at probinsyana. At isa pa, noon lang nila kami nakita kaya siguro ganon naisip ko. Kaya lang may isa pa akong napansin. Parang walang ibang taong naroon. Parang kami-kami lang na magkakamag-anak. At napakatahimik talaga sa loob ng bahay. Kinabukasan ay inilibing na rin kaagad si lolo. Dahil si mama na lang pala ang inihintay nila. At medyo kinilabutan talaga ako nang malaman ko kung saan ililibing si lolo. Doon lang sa likod ng bahay nila na ilang metro lang ang layo. Doon din raw kasi nakalibing ang mga ninuno nila. At nakita ko ang marami na ang nakalibing doon, mga kamag-anak nila. Nakakatakot yung paligid. At may isang bagay pa akong ipinagtaka. Mula nang umalis kami sa bahay hanggang sa mailibing na si lolo ay wala man lang ni isang umiyak. Malungkot sila pero tahimik lang silang lahat. Kahit si mama ay hindi ko nakitang may pumatak man lang na isang luha. Kaya kahit nalulungkot ako at gusto kong umiyak ay parang di ko magawa. Pagbalik namin sa bahay ay nagkaroon ng kainan. At nakikita ko na silang nakangiti at masaya na para bang walang nangyari. Tapos naririnig kong sinasabi nila na iyon na raw ang hinihintay ng lahat. Ang matikman daw nilang muli ang masarap na dinuguan ni lola. May iba rin naman silang handa pero parang iyon talaga ang inaabangan ng lahat. Lumapit sa akin nun si mama at pasimple akong kinausap. Sinabi niya sa akin na wag raw akong kakain noon kahit anong mangyari. Nagtaka naman ako kung bakit. Dahil parang napakasarap ng luto na iyon ni lola. Dahil inaabangan nga ng lahat. Tapos ayaw niya akong kumain noon. Pero pinagdiinan talaga ni mama na wag raw akong kumain. Maya-maya ay iniwan na ako ni mama nang makita niyang papalapit sa amin si lola. Hindi gaanong marunong managalog si lola pero naintindihan ko kahit paano yung sinabi niya sa akin. Tikman ko raw
yung luto niya at magugustuhan ko yon dahil siya raw ang pinakamasarap magluto ng dinuguan doon sa kanila. Tumangulang naman ako noon pero naalala ko yung bili ni Mama. Nang magsimula ng kumain, ay nakita kong pumasok si Lola at Mama sa isang silid. Maya-maya ay nagulat ako nang makita kong papalapit na rin sa akin si Lola at may dalang isang mangkok na dinuguan. Kinuha niya ang pinggan na hawak ko at sinabing yun daw muna ang aking tikman. Kaya nagtaka ko dahil nakita ko palang si Lola na pumasok sa silid kasama si Mama at hindi ko pa siya nakitang lumabas. Pero harap ko na siya at pinapakain ako ng luto niya. Ayaw ko sanang suwayin si Mama pero parang nahihiya akong tanggihan si Lola. Kaya inabot ko yung ibinibigay niya. At hindi siya umalis sa tabi ko. Na para bang binabantayan niya talaga akong sumubo at kainin ko yon. Pero nang sandukin ko na iyon, ay talaga namang nagulat ako. Doon ko na nalaman yung sagot sa tanong ko. Yun palang dahilan kung bakit ayaw kong pakainin ni Mama ng dinuguan ni Lola. Dahil nakita ko talaga ang kapirasong daliri at mata ng tao. Maya-maya ay napalingon ako at nakita kong galit na galit si Mama na lumapit sa akin. Inagaw niya yung mangkok na hawak ko at padabog na inilapag doon sa mesa. Nalaman niya palang hindi si Lola yung kausap niya at nilinlang lang siya nito. May lahi palang aswang sila Mama kung kaya yun ang dahilan kung bakit hindi siya nagkukwento sa amin ng kapatid ko tungkol sa kanila. Sinabi ni Mama sa kanila na umuwi siya dahil sa kahilingan nila at bilang paggalang at respeto kung kaya siya ay sumunod. Kaya irespeto rin daw sana nila kami. Narinig ko pang sinabi ni Mama habang umiiyak na kahit ano pang gawin nila ay hindi siya papayag na maging katulad nila kami. Nung oras ding yon ay iniligpit ni Mama yung mga gamit namin at umalis na kami.